Ayun na. Magandang araw po sa lahat ng mga banateros worldwide na nanonood ngayon. Another day, another kwentuhan session with Boss Dada TV, yours truly. At tayo na naman po ay magkukwentuhan, magchichismisan, pasasakitin ng mga ulo, puso, balon-balunan, atay ng mga kawatan, mga demonyo, santanas, mga sindikato, magnanakaw, putok sa buho, mga salot ng lipunan, at mga walang silbi sa bayan. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Mga minamahal kong kaibigan. Aba, medyo ang tahimik. Medyo tahimik ang mundo ng politika sa ngayon. Dahil syempre, alam naman natin, merong napipintong impeachment complaint kay VP Sara. So lahat po sila ay medyo kabang-kaba na. At hindi na rin magkanda o gaga ang ating Solgen sa pagtatanggol sa walang hiyang gobyerno na ito. Bakit? Ito na yata ang gobyerno na pinaka-idinimanda sa loob lamang ng 3 taon ay napakarami na nilang habla na kinakaharap dyan sa Supreme Court. Paano ba naman? Puros kabulastugan ang ginagawa Puros mga kaululan, puros mga katarantaduhan, puros mga kawatan, puros mga pagnanakaw. Kaya ayan, hindi na magkanda o gaga. Kawawa naman si Solgen Menardo Guevara. Imagine mo si Menardo Guevara, wala namang kinalaman sa mga kawatan, sa mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Pero ngayon, ayan, siya ang sumasagot para sa mga kawatan diyan sa Kongreso, sa Senado, sa Malacanang. Kaya sabi ko nga alam na alam ni Solgen Calida. Kilala niyo si Solgen Calida? Si Solgen Calida, yung Solicitor General ng panahon ni Pangulong Duterte. Yan din na nagsampa ng demanda sa prangkisa ng ABS-CBN. Dahil nga itong ABS-CBN ay hindi sumusunod sa regulasyon. Kaya ayan, sinampahan ng ni Calida. So ito si Calida, itong administrasyon na ito, inabsorb siya. Pero bilang isang Commission on Audit Secretary, COA. Yan yung mga mag-audit ng mga gastusin, mga pinagagastos ng mga kawatan sa Pilipinas. Ngayon, bilang isang Commission Audit Secretary, medyo nagulantang siya. Mainit na eksena, may bagyo sa Pilipinas, ang dami may mga namatay pa na mga rescuer dyan sa Bulacan. Putang ina, ang unang-unang ginawa ng magaling nating presidente, pumunta ng Singapore, nanood ng karerang animal. Nanood ng karerang animal, hindi man lang nagpaalam sa bayang Pilipinas. Tumakas dahil daw weekend, hanggang Lunes, hanggang Biyernes lang daw yata ang pasok niya. Pag weekend, wala yata siyang trabaho. Akala niya, putang nagtatrabaho siya sa opisina. Gunggong! Ikaw ay presidente ng Pilipinas. Putang na kahit anong oras ka kailangan available ka. So, ang ginawa ng tanga, nagpunta ng Singapore, nanood ng kare-karera. Ano nangyari? Ang ginawa ni Calida, sabi ni Calida, putangin na itong mga to. Umpisa pa lang, puros na mga tarantado. Ako mag-o-audit sa mga hayop na ito. Anong ginawa ni Calida? Ayun, nag-resign. Nag-resign. Alam niya na kagad Alam niya na kagad kung anong gagawin nito ni Bongbong sa Pilipinas. Puro katbalbalan lang yan ngayon, ito si Menardo Guevara, pinanindigan yung pagiging Solicitor General. Putangin na, ayan na ngayon, sumasakit ang ulo niya. Mantakin mo, kailangan niyang makipag-oral argument sa lahat ng mga kaso ng Pilipinas ngayon.
O, kita mo, ang ganda, napapakinggan nyo ba yung oral argument ng PhilHealth diyan sa diyan sa Supreme Court? Aba, pinasosoli na yung 65 billion, pinasosoli na kay Bongbong Marcos. O, putang ina niyan. Paano mo isosoli? Paano isosoli ni Bongbong yan? Putang ina kung nasinghot na nila yan. Kung nagastos na nila, paano pa nila isosoli yan? So may utos ngayon ng Korte Suprema na isoli yung pera na yan dahil mali talaga yung kanilang pagtatransfer dyan. Imaginein mo Imaginein mo tulay. Tulay na budgetan na. Putay na, nawala yung budget tapos kinuhanan yung PhilHealth pang budget. Grabe no, sobra. Alam nyo, merong gobyernong magnanakaw. May gobyerno na magnanakaw pero putang ina, ibang klase ito. Ibang klase itong mga kawatan natin ngayon na nasa gobyerno. Ang kakapal ng mga muka. Tapos mantakin mo, hinahabol si VP Sara. Hinahabol si Inday Sara sa halagang magkano. I think, parang 68 million na lang yata yun eh. Yung kanyang notice of disallowance. Yung notice of disallowance, pinapaliwanag natin yan ha. Yan po ay reconcilable. Reconcilable po yan. Meron lang mga hinahanap na mga extra na dokumento, pero reconcilable yan. It doesn't mean if you have notice of disallowances, kurakot ka na. Nagpasa ka ng papeles pero may hinahanap pa. It's reconcilable. Marami nga dyan eh. Sabi ko nga sa inyo, yung gobernador nga ng Cebu, grabe daw ang notice of disallowance nun. Hanggang ngayon, hindi pa nase-settle. Ano pa, yung iba pang mga gobernador, mayor, ang dami ring mga notice of disallowances. Kaya ngayon ang unang-unang binatikos ni Rodante Marcoleta, ang ating tumatakbong senador. Na si Rodante Marcoleta, sabi niya, kung ang pinoproblema natin ang notice of disallowance ni BP Sara, tatanungin ko ang COA, sino pa ba ang may notice of disallowances or disallowance sa Pilipinas? Meron ba bukod kay BP Sara? Meron po, marami. Bakit si BP Sara lang iniimbestigahan natin sa notice of disallowance? So talagang dito makikita mo, sinisingle out si VP Sara. At magkano yung kanyang notice of disallowance? Puta ito matindi. Daan-daang milyon na mga kaperahan. Bilyon-bilyon katulad niyan. Ilang bilyon yung hayop na PhilHealth na yan? 90 billion yan. Tapos ilang bilyon yung tulay na binadgetan noong 2024 GAA. Hindi nawala, napunta sa sa may tawag dito sa nawala yung budget ng tulay, kumuha diyan sa PhilHealth. Bakit hindi umiimik ang mainstream media? Tapos ito si VP Sara na malinis ang record, ultimong probinsya ng Davao, walang utang. Probinsya ng Davao, maganda ang takbo. Ang kanyang opisina nagtatrabaho. Pero siyang hinahanapan ngayon. Ginagawan ng issue. Na kesyo may mga ghost scholars. Wow Alam na mga congressman yung mga ghost scholars. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung sino yung mga nagtuturo, sila ang gumagawa niyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng
mga baluktot, lahat kayo'y tutulungan.